Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming DWIZ app for iOS or for Android phones para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami via DWIZ882 Facebook page at ang aming YouTube channel. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Join din po kayo sa aming very active comment section para masaya. Para dun sa gustong mag-participate pero nakikinig sa radyo, meron kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Napapanood kami sa Digital Free TV na Aliw 23, sa Sky Cable Channel Plus 27, channel, ano ba yan? Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, and GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa aming digital TV, sa ibang digital TV devices and TV receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning, everybody. Hindi maganda performance ni Marjeline. Skateboarding. Bakit? Kasi galing sa injury yan. Injured na. May siya na surgical, Di ba meron naman surgery sa yung mga sumusunod kay Alex Ayala. Kamusta si Alex? Hindi, matapos niyang talunin yung Haponesa. Okay. Assured na ng bronze si Alex Ayala sa singles, Okay. Pero yung kanilang comeback victory sa men's din. Hindi, yung sa singles niya, comeback victory yun. Natalo siya first set, tapos tinalo niya dalawa sunod. Dito naman sa ganun din. Sa kanilang double, yung top seed po na Indian na babae, dalawa, tinalo nitong si Ayala at saka ni Alcantara. Okay. 3 sets din. Nanalo sila una, pangalawa talo, tapos nanalo. Exciting. Yan. Mga top seed yung mga nadadali sa tennis. Baka dyan tayo mas may kinabukasan. Sigurado meron na. Tennis natin malakas. Receive sa At saka yan, may grassroots program tayo sa tennis, bro. Meron? Meron. Ay, meron ng grass. Nga lang somehow, nasasabit sa pag dumarating sa may gitna especially sa collegiate na pag lumalaki ng... And which is why they go to abroad to study at US universities where there are tennis academies, there are tennis programs. Ang analysis kasi dyan, yung youth natin, halimbawa yung basketball 16 and under, kumakasa yan sa international competition. Pag bata ho, nandun yung sigla, talent, habang lumalaki na daw, nawawalan ng exposure. Okay. Ganyan din ang nangyayari sa golf. Almost in all sports. Actually. And therefore, kailangan natin ng more international exposure. Yeah. Kaya sila Yulo, dyan nagpa-practice, sila Obiena, mabuti na lamang ito mga to, meron silang sponsors Okay. na gumagastos ng kanilang training abroad. Yan ang analysis na nangyari noon Ako naman nakikita ko, especially here, it's becoming evident dito sa Asian Games. Sa South, yung ASEAN, yung Thailand, talagang ito na. Talagang the mighty Thailand sports machine is revving up. And I know this for a fact dahil sila, yung kanilang programa doon, alagayang athlete, lalo, mula doon sa grassroots hanggang pagdating sa elite, meron silang mga both universities at mga facilities na doon na nakatira, doon na nag-aaral, nandun lahat ang suporta, nutrition, vitamins and everything. Similar to, they're trying something like that si Hansi sa may, NU yung nasa Laguna. But, again, baby steps,
pag nakita mo sa Thailand, yung sa Golf Academy nila, yung itinayo rin ng isang ano yan yung pero isang- sa golf lang sila magaling. pero ang nakatira yung mga athletes doon at wala na silang problema sa gastos. Things like that. That's something Yan nga sana eh. yung idea. Doon sa Clark. Yeah. Something like that. Yun sa Oo. Clark. Nung tinayo yung Clark. Pero siyempre, alam mo naman yung crab mentality natin. Inupakan yung project na yun eh. So ngayon, walang nakatira doon sa Athletes Village. Athletes Village sa Clark. Napakaganda nun. Yeah. Pinuntahan ko yun ang ganda nun. High-tech. Pati yung kanila. Walang hindi nagagamit. Or barely nagagamit. Hindi ko alam. Well, for one, masyadong Wala na si, malayo. Oo. Vince Hison. Yeah. Dapat Masyadong malayo. Dizon. Vince Dizon. Vince Dizon. dapat ang may hawak noon, PSC. Oh. Philippine Sports Commission at matrabaho. Kung si Dicky Bachman, Oh. siya ang chairman ng PSC, hindi naman si paring Noli. Iyala. Talagang, si Dicky Bachman, Marami siyang selfie. wala siyang, wala siyang, wala siyang, Oo naman. wala siyang, Laman siya ng social media. Oh, yes. And nangingibabaw dahil ang tangkad pa. Oh. Mistiso. pero si Dicky, walang walang sense of grassroots level, etc. Yung mga ganon. Binanggit mo yung sa Clark. Look, it's a hell of a world-class facility. Okay, yes. But one malayo ang hirap puntahan ng athlete. Pagdating doon, ano yung Bakit suporta? malayo? Makakainan ba sila? Meron ba silang Kompleto yun. pag-aalaga? Sila nakatira. Pare. Kung nakita mo yung kanilang tirahan doon, ang ganda na kitchen, di ba? Kung talagang tutustusan yan, ibig sabihin, ang training nila, lalo na sa athletics, yung track and field, swimming, yun ang facility doon. Yeah. Okay. Yung, ang ganda pa nung ano noon. Pero, Nung oval doon. I agree. Nung gintong alay, ganyan lang ginawa. Pero- Sina Mike noon, Mike yun, Yeah. was the gintong alaw director, director. that's- Nasa Baguio sila. Oo, totoo. At saka Sila Lydia de Vega noon, Isidro de Teachers camp ang, Pero ano yung binanggit ni Conrad kanina, tama kayong exposure eh. Last week, di ba binanggit ko sa inyo bago sila umalis, I had the pleasure of meeting yung Yung mga Yumir tipa- Marshall. Hindi. Yumir Marshall and that guy, John Marvin, yung mga boksingero natin. Sila pala galing for 1 month and a half sa Australia. nag-training. Sa Sydney, doon nag-training. Nag-training And sila. then, nakita nila, may kasama daw silang mga, mga ibang bansa rin, na and kasi everybody's taking part, at nakikita mo yung mga kalaban, na benchmark nyo ang mga sarili nyo, ganyan. And we know that kailangan ng gastos yan, di ba? It's also something. the function of the National Sports Association. Kasi bawat sport, mayroon National Sports Association, and these guys, they have a lot of incentives. Sa totoo lang. Yeah. They can get supplements, tax-free, etc., equipment, yes. and everything else. Yun yung- And then they are being given some funds from the PSC. Kasi sila yung network ng PSC. Pag boxing, ito. Pag swimming, ganito, etc. Yung National Sports Associations, kasi away din. Ay, naku. Within. Yan ang naman. Kasi malaking pera dyan eh. Alam niyo ba kung Sa ano yung sports. pinagagalingan ng away nila sa sports association? Yung tax-free Tax-free importation. importation, marami. Kapag kasi dumaan sa mga sports association, yung mga importation, alam niyo naman, napakalaki niyan. Ng sports-related importation. Yung mga supplements lang. Malaki Ang laki ng importation natin yan. Bukod pa yung mga sapatos, yung mga garment, Lahat yun. lahat yan. Tax-free importation dyan. Pag hindi mo hawak yan, wala kang kita dyan. So, away yan. Teka muna. Yan ang Pag sinabing tax-free importation, yung ini-import dapat makukuha talaga ng athlete yan, ha? Oh, yes. In its really pristine form. Talagang, kung Adidas yan. Kung, Ito naman masyado kung binigyan na nga ng tax-free, gusto mo pa makuha ng athlete. Makuha ng athlete. Hindi, binebenta yun. Binebenta rin sa merkado yun. So, Para palang bigas, may middleman din, ha? May, in effect, smuggling yun. So, hindi lang sa pagkain na smuggling, pati dyan, meron. Okay? May Grabe kalakaran. kaya grabe ang politics sa mga NSA. sports.
Now, sino magkocontrol niyan? Di dapat yung Philippine Sports Commission. Pero kung mahina yung PSC mo, kung sino-sino lang ang ginawang commissioner, kung sino-sino na lang, pwede Sobra ka po maging, sino-sino. commissioner. Yung kaibigan ko si Lito Cinco, he was telling me, kasama niya yung kaibigan mo, si Fritz Gaston. Di ko sino-sino nga. Uy, sobra ka naman. Okay si Fritz, He's Bongko. sports, Si Bongko nandun. Bongko is there. Yeah. Actually, tatlo yung in charge Akira. pagdating sa mga ganyan. Aside Akiko from Thompson Department is there. Department of Education dapat, no. Number one, Nasaan ba yung PSC? Philippine Sports Commission, Office of the President yan. Philippine Sports Commission, National Sports Associations, yung kanya-kanya. And then, Philippine Olympic Committee. Yeah. Sa akin ba kailangan pang abalahin ang Office of the President para dyan? Bakit kailangan nasa ilalim ng Office of the Merong President? mga pangulo yung na Philippine mahilig Sports sa ganyan. Commission? Si President Marcos noon mahilig. Hindi, Si tsaka President hindi. Ramos mahilig sa ganyan. Hindi, wala sa hilig yan eh. Kung ano ba kailangan eh. Si numero unong cheerleader. Meron bang silang time to supervise? Hindi naman. Ano lang. Yun ang kailangan dyan eh. Ang ano kasi dyan, the Philippine Sports Commission supposed to be an interagency activity. Hindi lang iisang kaya nailagay dyan sa Office of the President. Maraming mga agencies na under the Office of the President. Kasi yung mga iba na mga departments, hindi naman bagay na ilalagay mo doon yung mga agencies. Halimbawa, Department of Social Welfare and Development. Ilalagay mo doon yung NCIP. Hindi pwede. Nandito ngayon, naka-attach. Ha? Yes! Well, ang NCIP is attached to the DSWD. ang pinakamalaking factor kasi sa Di ba sport. parang... Mali. Wait, it's ridiculous yung NCIP. Yeah. Naintindihan ko pa yung kung sa NCCA nila kinabit. Dapat yung NCIP, dalawa lang pwedeng paglagyan sana niyan. Kasi nga, Ano daw ba yung NCIP? National Commission on Indigenous Peoples. Okay. Okay? Dalawa lang pwede yan. NCCA, yung sinasabi ni Trixie, o kaya sa Department of Environment and Natural Resources kasi ancestral domain, At saka sila yung stewards. Sila yung mga stewards niyan. Ang posisyon isipin mo, nasa DSWD, Ang posisyon ko dyan, ang sports, dapat kakabit yan ng school-based. Oo, Dex. Yan po ang, maski sa ibang bayan, yan lang ang tanging formula nila. Ang grassroots ng sports, kakabit na school-based. Hindi, wala ka na iba Kasi pang gagawin. paano mo naman Sa madidiscover? school-based, yan dapat. There's no time for sports programs. Kaya ngayon, yung mga eskwelahan, meron sila sarili-sarili, doon muna sa kanilang syudad, tapos regional and everything. National, yan yung concept ng palarong pambansa eh. Diba, school-based? Ang nag-concept niya, sila Michael Kiyon din. Kaya nung panahon na yun, school-based ang sports program. kaya nga DEX eh. Yeah. Department of Education, Culture and Sports. Pinaghati-hati kasi yan eh. Under... Yun. Pinaghati-hati yan. Sinapsoy po. Sinapso yan. Naging 4 na agencies yan. Kailangan balikan natin yun eh, yung grassroots ng sports. Dahil Sports, ang ating position dito, matagal na ho, yung sports, hindi lamang para manalo abroad, Yeah. kundi para makuha natin yung discipline, Yan. Para rin teamwork, Overall health. Para rin ROTC yan. Oo. You are actually building the character. Yun nga dun sa proposed... Character. hindi character. hindi And luxury car. personality. Hindi. Super luxury car. Kaya ako na-late kanina, medyo na-late ng konti. Oo. Isipin mo ang bagal, yung nasa harapan namin, Ferrari. Ayaw magasgasan ng jeep. Baka na si Chalex. Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo alam. Medyo, may pagka-pinkish yung Pinkish yung yung kulay. Nung Ferrari? Hindi, Ferrari Nung suot? Baka. Hindi natin alam. Or another one of those congressmen Na nakapira. Ang bagal. na mga super luxury cars. Sabi ko dun naka-pick up lang kami. Ang mga dealer daw ngayon na super luxury cars. Mabigat. Namamayag pagbalik. Fiesta. Dalawang fiesta ngayon. Yung mga luxury cars at saka yung mga helicopter. Helicopter. yan ngayon yung new status symbols. New status symbols, aircraft. Yes. Yes. Number of choppers. Oh, We're not talking about who has Who a has a chopper.
It's how many Paramihan. shoppers you have. Electric ba yung mga yan? O ano, hindi. Malaki yung mga carbon Aviation. Abgas yan. Aviation fuel. Abgas yan. Patay tayo dyan. Para saan ka nakahangar ngayon? Yan. Hindi yung... Yeah. Yung gano'n pag nagkikwentuhan sila. Pare sa kalilipad ngayon. Yan. Yung habang maikling Amerikana. Yeah. Yung mga Sinisip ng Yeah. single malt. Oh, My, tipong, bakit ka late, pare? my Gulf Stream is part there. Pare, hiniram yung tatlong chopper. Tatlo kailangan ko mag-Ferrari lang. I had to Ferrari take lang the muna. Ferrari. Ferrari. Yeah. Yung Ferrari, hindi bagay yan sa subdivision namin sa Remanville, sasabit sa hubs yun. Paano? Matataas ba yung hapon? Oo, sabit yun. Kaya Kahit anong gilid mo, yung gano'n. Yung aking driver, sabi niya, gaganon, wag mo. Wag. Yan. Wag. Yung uunahan mo, yari ka. Makakabulutan ng baril yan. Alam niyo naman Paro yung road mga, rage ka niya. alam niyo naman yung mga congressman. Mga may-ari ng sasakyan na ganyan. Sa susunod, bro, gumamit ka na ng dashcam para mapanood natin yung mga adventure mo. Mga ganda yan, wala akong... Who's ngayon yan, may dashcam. Gusto ko nga The elephant in the room. Teka, bago elephant in the room, hindi ka pa nagfa-fashion. hindi ka Oy! magpapasa statement. Oh, Mali. Nireklamo na nga yung bihis ko eh. Naka-ecru na lace po yung skirt. Lace. Tapos magkakulay yung lace at saka yung blouse. Na napakaganda. Medyo loose yung blouse. Tapos yung skirt, mini. Mini pa. Mini. Slightly. Kaya pala hirap siyang umupo sa supak. Pero pareho rin ang kulay na sapatos. Uy. Saka ng damit. Sapatos. Yan yung wala sa likod. Ano tawag Patulis. doon? Mule. Mules. Hindi. Mules. Slingback ito. Ay, skid ba? Clean slingback. Sling ba? Nakalimutan ko na yung aking mga fashion terms. Hindi naman stiletto shoes. Sling ba? Speaking of stiletto shoes, meron kasing napag-uusapan namin ito ni Trixie. Merong nag-publish ngayon ng libro. Magaling siyang writer, may pedigree naman siya, sikat siya, but on the really extreme left about the Duterte drug wars years. Meron? Meron siyang pinablish. Now, di ba may mga blurb yan na may nagdi-describe. Yes. Doon ko na binasa na lang. Merong isang nagbasa, isang foreign media na, she risked her life in doing these stories. Sa loob-loob ko, kilala ko to. The only thing she risked were breaking the heels of her stiletto shoes. Kasi yun lagi suot ito. Ang hilig mo ka na. Ikaw naman. Sana kinanong mo. Hindi, ako, mahilig ako mag-ano lang lurk. Basta- Hindi ako nagsasagot sa social media. Sana sinagot mo. Basta Maya, sa mga trolls yun, tirahin ako ng tirahin. basta masama kay Duterte, it will get a good review abroad. Ay, nako. Well, this Palaging ganyan. book yan. Yun is yung target nila. kompleto. Bakit naman thousands napakatsaga of mo? killings. Pati mga ganyan libro, walang kakwenta. tsaga mo naman. Hindi, tinitignan lang ni pare. Tinignan mo lang. Akala. Kasi In-scroll ko. sana ano mo, Napanood tayo. sinagot mo. Kasi ganyan na nangyari nun sa yung sagutan ni Kadoroy at saka Kerima. Parang ganda ng sagot. Di ba? Ako, I can think of Rima, magaling na writer, she would not fall for that yung hyperbole na the Philippines was careening through chaos Ay, hindi. and murder and mayhem in the streets. Depende sa intention Ang intention ni Kerima noon, ito enlighten. Ang intention ng writer mo na paborito, Iba yun. Sensationalist. Magkaiba na intention Okay. Di ba? Ako, I can think of a million ways Naalala ko lang yung to stiletto. spend my time. Yeah, Kesa basahin Ay, yung libro niya. wala naman. Alam mo, magkano by the way yung libro? 1 billion lang. 1,200 pesos per copy. Kita mo na. God, you know, Ilang I kilong wouldn't bigas din yun. That much for that. Ilang kilong bigas din. Sana man lang kung yan yung gaya yung kinikwento mo yung sa China at yung mga ganun. Yung ganon. The historical. Yun, May yung the historical. history of China, US relations. Yung bibiling ko Hindi yun. lang historical. Well documented. Bibiling ko na Pinakita yung 1,000 mga mahigit. Pero tracing. ito, yun, ano. Flags of our fathers dapat ang Hindi yun, the Philippines was careening through mayhem and Careening? Tamo na, kinuquote mo pa. Ibig sabihin, panahon ni Duterte. Mukha tayo, talagang ano tayo? Yung it's stuck ka, di ba?
Kinukot mo pa eh. Kinukot ko pa. Hindi kasi ako pag gano'n okay ha. Pero maganda sana yung balik mo, pare, careening towards yung still ito. Yung Towards still. what? Towards mayhem and blood in the streets because of the drug war by a bloodthirsty president. Pero, Joel, maganda sana yung balik mo. Yung sinasabi mo, the only thing na is stiletto. Stiletto. Yun lang. Yun ang maganda. Sabi kasi nung Blurb, she was risking her life for every story. Sabi ko, the only thing she risked was her, stiletto shoes. Shoes yan. Ganun dapat. Hindi, yari naman pag ginano mo yun, puputaktihin ka nung ka sa page niya, huwag na. Believe ko sa kanya, wag mo gagawin yun. Pero believe ka eh. Anyway, The elephant in the room. Okay, elephant. Lahat po ng political parties daw na kakampi ng administration sa House, Okay. pumayag na tanggalan ng intelligence funds ang mga ahensya. At At ibibigay na Mga lamang civilian. saan gagawin? sa West Philippine Sea. That is a road to Damascus, diba na tinamaan sila ng Bibigay daw sa Coast Guard at iba pang agencies. Ano yung mga yan? Sa mga intelligence National Security Council, yung National Intelligence Coordinating Agency, yung BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan. Coast Guard. So yun po ang sabi ng mga representatives ng maraming political parties na aligned Ruling coalition. with Speaker Martin Romualdez. The ruling coalition in the House. Kumbaga, yung sa Senate naman, sabi nila, Mix. sa Senate daw pumayag din sila. Sinamix. Yan. Aha. In other words, pinagkaisahan na si Sara. The ducks are being lined. At hindi lang Office of the Vice Getting their President, ducks in a pati row. po ang Ayun, getting their ducks in a row. Department of Education. Wow. And all the other. Ang special mention ni Zubiri, yung Office of the Vice President at Department of Education. Hindi niya sinabing lahat. The other civilian agencies. Nag-zero Hindi in, niya binanggit yun. Wala po siya sinabing gano'n. Because all the others, kasi there were about, isipin mo pati government-owned and controlled corporation humihingi ng intelligence fund. Tinanggalan sila. Ng intelligence. Oo, meron ba naman GOCC na kailangan mo pa ba yun? So, pero nagsalita po ang ombudsman, sabi niya, sa isang banda, sabi niya, wala namang ahensyang magsusurvive nang walang intelligence funds. Kasi hindi nyo malalaman kung what Anong will nangyari? happen, kung anong darating, na kailangan nyo bumunot ng ura-urada, na mga ganyan. Yan yung pinaliliwanag ni Ombudsman Samuel Martires. Okay? Sinasabi niya walang ahensya magsusurvive. Alam niyo ba sa Amerika, ang tawag diyan kasi black funds. Black funds. That's the, kumbaga, informal way of calling tawag nito, confidential and intelligence funds. Ang tawag dyan sa news media abroad is black fund. Sa Amerika $50 billion yan. Ang suggestion, That is 5 times 5, 2 trillion, 2.5 trillion pesos. Ganyang klase ang intelligence funds, ang black funds nila. Si Trump nga humihingi pa 80 billion. superpower. Pero ang suggestion ko nga sa kanila, kasi yung mga basic agencies na nasa frontline, meron tinatawag na quick response fund. Yun ang dapat dinagdagan na nila. Okay. Kung ayaw ninyo yung mga confidential intelligence, whatever it is na fund, response. lagyan mo ng quick response. Halimbawa, ikaw, Department of Education ka, bigla nagkaroon ng sunog somewhere or yung school building bigla nawala or whatever. Eh di meron kang quick response. Mawa-work out mo. O kaya may kailangan na additional na mga assistants somewhere. Meron ka. Department of Agriculture, Department of Education, yung mga frontline, Department of Health, may quick response fund. Dapat. Right. Yun ang, kung ayaw ninyo yung intelligence company, whatever it is. Black funds. Ayaw nila marinig yun. No, ayaw nila, quick response fund.
Ayun. No, I distinctly... Terminology lang ka mo. And Department of Education, meron dati, I remember kay Secretary Lapos. Pag kailangan ng may school buildings na kailangan itayo kagad na mabilisan, the guy immediately nalipad ka ron. Tapos, that guy hindi malilipad doon with only his, on his hand. Kailangan may dala siyang, funds to, di ba, disseminate at ipatayo. Yung ganun ba? Ang tawag doon, quick response. Pero Pero ito tanong ko. Discretionary. discretionary. Eto, Again, okay. ayaw rin nila marinig siguro. The word discretion? Teka. Ito, binigay lahat ng intelligence funds ng lahat ng agencies doon sa West Philippine Sea. Oh. Okay? Wise ba yan? Yeah, as if that's the only threat. Yeah, yun lang bang West Philippine Sea ang ating kailangan na? Hindi, there were, Yan yun Parang knee-jerk. Yan yung nasa headlines eh. hindi, there were, no. Kasi take for headline, There were 5 agencies na medyo binigyan ng the bulk. Okay. 5 agencies. Okay. Yung West Philippine Sea, Coast Guard, Yun na nga, sa West Philippine Sea din yun. hindi. Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. West Philippine Sea din. Hindi. National NSC. National Security Security Council Council. at saka National Intelligence and Coordinating Agency. Okay. So yan ang mga yan. Ngayon, yung iba, concentrated nila sa West Philippine Sea kung gusto nila yon. Pero, halimbawa, National Intelligence and Coordinating Agency, ano yan? Total yun. Pati foreign na intelligence gathering or whatever na necessary. Ganun yun. More on this later. Pagbalik ng Karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balikan Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay, back to... Okay. Ang na-approve confidential fund. na-approve na budget Okay. ay 5.6 trillion. Magkano ang total na confidential funds na hinihingi ng BBM administration? How Tama. much? 10 billion. Ng... 5.6 trillion ang ating budget. Oo. Ang confidential funds na hinihingi ng administrasyon, uulitin ko, ayon sa mga report, ay 10 billion. Drop in the bucket pala eh. Tapos tatanggalin nyo lahat yan, dadalhin nyo sa West Philippine Sea. Ba't hindi natin tanggalan na lang yung mga... Alam mo magkano flood control? 250 billion. Aray ko. Flood control. Wala pa dun yung net... Ano yun? Rock netting. Rock netting. Rock netting. IT yung ano. Wala pa. Alright. IT. Bakit biglang napisil? Intelligence funds. Road to Damascus, ano nga decision? Hindi, Tinamaan sila lahat ng gobyerno po, all over the world, They saw the light. meron sila niyan. Confidential funds. Black funds nga, ang sabi ko sa inyo. 50 billion nga. Sa Amerika dollars. Okay. Lahat sila, bakit di bukod tangin dito lang sa atin? Ayaw natin bigyan ng administration ng confidential fund. How different is this administration from other previous administrations or administrations all over the world na kailangan wala silang confidential fund? How different are we? Ang sa akin, ang tingin ko dyan, the difference is the politics involved Yan. here. Okay? Malaki po ang kinalaman ng politika rito. Ano ibig sabihin? Hindi naman pwedeng tanggalan na lang ng confidential funds and therefore ilagay sa West Philippine Sea. Kumbaga, happy compromise. Okay. Pero, ang... Hindi, may tanong ako dyan eh. How did they get around the legal issue? may legal issue ba yan? Well, ano ba to? Teka ha. Nahanap ko yung constitution ko. Ito, yung sa appropriations, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. Oo. So what does this mean? Ang liit ng discretion ng Kongreso mag-increase,
mag-decrease or whatever. So kung nandun na sa recommended budget, dun sa budget na sinumite ng presidente sa Kongreso, ang Kongreso, limitado talaga sila to asking saan nyo gagastusin ito. Of course, pwede silang magbawas, pero hindi sila pwede magdagdag. So, ngayon, maintindihan ko may tinanggalan na ahensya. Okay. Pero may dinadagdagan sila. Ayun, dapat yun tanggal lang. Hindi pwede ilipat. So, yun na. That's in the Constitution, Article 6, Section 25, Paragraph 1. The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. Ngayon, ang nag-sponsor po ng budget ng Vice President, Office of the Vice President, Davao de Oro Representative Carmen Zamora, nagsasalita din naman in defense. Sabi niya, kasi yung press release ng House, kontrolado ng House media yan eh. Okay. Okay, walang congressman na pwede magsalita. So yung lumalabas ngayon sa dyaryo, yan ho nanggaling dun sa media office ng House of Representatives. Pero nagsalita itong si Carmen Zamora na siya nag-sponsor ng budget ng Office of the Vice President. Kailangan daw yung confidential funds. Hindi naman pwedeng exclusively lang daw gamitin dyan sa West Philippine Sea. Okay? Kasi justified daw yung confidential funds ng mga ahensya, justified na kailangan magkaroon sila ng confidential fund. Okay. Hindi pwedeng dapat West Philippine Sea daw yan. Ang sinasabi ng mga kritiko, na itong mga ahensyang ito, kapag civilian agency kayo, what right do you have to have intelligence funds? Ibigay yan sa mga Security agencies na talagang meron silang involved sa intel gathering. That would mean na walang that the other agencies don't deal with security issues. Yun ang for sinasabi instance, nila. Yun ang, ano yung warfare ngayon? Part of it is already information. So, ang DICT justified. Actually, ang tawag nila bigay confidential ng- fund, hindi Correct. naman, isinisingit lang yung intelligence fund. Nire-relate nila. Nire-relate Sasabi nila, eh. konti Pero is equivalent talagang to confidential intel. fund lang ang description sa proposal ng Department of Budget and Management. From the beginning, lagi may confidential funds eh. Maski anong ahensya, merong bubunutan yung head ng agency. Okay. Sabi po ni Zamora, ginagamit daw yung confidential fund para doon sa mga implementation ng mga programa at iba-iba pang activities na nagkaroon ng suddenly need for funding. Yan po ang sabi ni Congressman Carmen Zamora. Okay. Ako, meron akong thing dito sa DepEd. Yun nga, ang equation nila is Intel equals national security issues. But the DepEd needed those confidential funds in part due to the rising the prevalence of child abuse. Okay. Na ang nakakahuli niyan kadalasan yung teacher o yung because dadating sa schoolmate, whether the abuse is through negligence or through actual physical or emotional psychological abuse, yung teacher yung first line of defense ng estudyante dyan. So also, what if the abuse comes from the teachers and so on? So that was how inexplain ng mga tao ni VP Inday yung confidential funds in part. So my question now here is, what are we going to do about this part? Okay. Tinanggalan natin siya completely. What about the discretion that you need to investigate these matters? Jurisdiction yan ng DepEd. This is not a national security matter. It does not relate to military intelligence. Kailangan It is a siguro, matter that needs to be ang addressed. gusto nila mangyari, ilagay mo yan doon sa
directed fund. To retake the Scarborough Shoal. Yun na nga eh. Kung ito sa national security issue, I understand na pwedeng pumunta si Hindi, Sec bakit sa NICA. bakit hindi na lang bigyan ng confidential and intelligence funds? Yang Coast Guard, yung mga iba pa, yung lahat. Ng sarili nila. Bakit kailangan kuhanan mo yung ibang That's the thing agency? is, meron to sila. give it Meron there? na sila. Kaya nga yung constitutional provision, bakit nyo ini-increase yan? They haven't answered that either. Yeah. So, ang sa akin, kasi nga yung equation is very simple for them. Confi equals intel equals national security. Hindi po ganun yun. Meron talagang kailangan na puntiryahin ng mga ahensya na kailangan mo ng quick response, which cannot be anticipated by the budget. Actually, you have to take a look at the budget in totality. Oo. Kasi, baka lang, I don't know. They included or they put certain money somewhere in another setting, not intelligence, not confidential, for these various agencies. Baka ganun eh. Because it can happen. So, hindi nila pinangalanan na confidential or intelligence fund, but they put in additional funds for specific activities within the particular budget of that agency. For example, Department of Agriculture. Pwede nilang nilagyan doon na anti-smuggling, etc. Pwede yan. Task force, something like that. Customs, meron yan. Nilagyan nila ng ganon. So, it's no longer just a confidential fund. It is part of a specific itemized part of their budget. Pwedeng ganon. We don't know that eh. Ngayon, but of course, medyo problemado yan. Dahil, bakit mo pa pinalitan to? Merong, pwede mo namang gamitin na yan for that particular purpose. Anyway, na-explain naman kung saan ginagamit yung mga pondo na yan. Meron akong tanong eh. Ang Office of the President, hindi tatanggalan niya ng confidential fund. Of course. Pwede bang mangyari, gagawin ni, let's say, President BBM? Sige, tinanggalan niyo yung DepEd eh. Bibigyan ko out of my yan. fund. Paano nga Pwede ba ba yan? Yung process. Pwede rin yun. Pwede yan. Pwede. Diba? Baka magalit na naman. Sabi po ng mga critic ng administrasyon, bawal daw yung ginawa ni BBM Ayun. na naglipat ng pera Okay, but I don't see them. kay sa Office of the Vice Why President. don't they go to court? Yun ang Yeah. Maayos na yan. Because that is well within the prerogative. kanya-kanyang claim eh. That is well within the prerogative of the Office of the President. The Office of the President has every, Alam has mo, every nabibis ko right si to do President Duterte, isa lang ang sagot niyan eh. Mag-presidente kayo muna. Yun ang unang sasabihin. So, Hindi naman ganyan si BBM. Sorry, I just had to mention that. Swabe yun. Sabi. actually, kung pinalaki or may dagdag dun sa Office of the President na intelligence or confidential funds, that can also happen. Na pwede nilang i-disperse yan later, once it is approved. So, in other words, it is now at the Office of the President. Okay. So, may mga ganyan. So, ang nakaka-ano lang dyan is because pinahype nila ng katakot-takot itong mga ganito eh. They should have just explained it properly. So, are all of these, I'm sorry, are all of these, yun ang kailangan yung hype eh. are all of these sound and fury signifying nothing? Talaga bang kayang i-reallocate talaga to? Pwede. Kaya. Kaya. Hindi, yung the idea of the entire operation is to create the hype. Well, they were It is successful in actually doing a campaign. It is actually a media Okay, campaign. mission accomplished on that respect, okay. But then, moving forward, then what? Diba? I mean, baka may ma-underspend din ng Coast Guard, di rin nila magamit, di ko alam, diba? Hindi, may paggagamitan yan. May paggagamit. Sobrang kulang ng budget ng Coast Guard. Pero hindi lang naman Coast Guard bibigyan eh. Pati BIFAR. Pati yung NSC. Ewan ko, saan gagamitin ng NSC yun? No, Tsaka- that is not an operating unit. Hindi think tank lang yan eh. Advisory lang yan. Advisory. Sir, Oo, yun NICA. Yan, pwede. Ayan, meron yan. Importante yan. Okay. Siguro pwede na nilang i-upgrade yung kanilang non-existent equipment. Na nino?
ng Nika. Nika. Nagre-rely pa rin sila sa AFP. I-upgrade mo yung non-existing. Mga equipment nila, importante. Mahirap mag-upgrade. And then, Kaya nyo yan. isinama din dyan yung sa cybercrime. Yun ang sasabihin ko sana. Cybercrime, Nasa DICT yan eh. intelligence and ano. Or yung anti-smuggling. Yan. So, isinama din. Mas headlines kasi yung West Philippine Sea at Scarborough. Mas malakas ang katak. Pero wala impact sa taong bayan eh. Wala. Ayon sa mga survey. We'll find out what happens kasi number one, that is the version that's coming out of the House. There is Sa Senate, wala pa. Senate, they're also undertaking their own hearings, di ba? Meron na. And then there is a BICAM. Okay. So we'll find out kasi in the course of time, pwede magkaroon ng pag-iba-iba yan eh. Yung mga entries in the budget itself. Okay. Kasi the budget process is not yet finished. Hindi pa nga. Midterm ako nakita rito eh. Simple lang daw, binibinay nila si Vice. Si Sas nag-coin ng term na yun. Binibinay. Binibinay siya. Ito, pampumasa na rin sa House of Representatives. Final reading. Tapos na yung mga comma, yung mga period. Yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Ayan. Strengthening. Ang penalty po ay life imprisonment on smugglers of agricultural products. Okay. Overwhelming approval, So amendment lang pala. Amendment. Life. Life- Walang maaan. life Lalong imprisonment. walang mako-convict. Sinasabi ko sa inyo. Bakit? Doesn't help. Yung pag ini-extreme natin yung penalty, yung mga judges hold back. Proven to. Na at least kung kunwari, gawin nating 12 to 20 years yan. Hatulan nila yan. Pag nagkamali kasi sila dun sa life, ang hirap. Sa kanilang record, yun, blemish sa record. Lalong-lalo na. Ito ang dapat mong sisipin natin lahat. Paano kung inoperate ka? Ito ibig sabihin Ano po ng kung- economic sabotage daw under the law. The proposed law. Bago na yung definition. Any act or activities that undermine, weaken, or render into disrepute the economic system. Disrepute? Into disrepute. Disrepute? Yes. So reputation ang pinoprotektahan pala dito, hindi productivity. And the viability or viability of the Ayun. country. Disrep- And tend to bring about such effects. And disrepute and viability. Or Okay. viability of the Baka country. masingit yung end dyan, yari na naman tayo niyan. Ito yung sinasabi ni Jonat na nagkakatalo sa or and end, sa comma and period. Ayan. Kasama ang disrepute. Oo nga eh. Or tend to bring about such effects. Na kailangan may disrepute. The crimes of large-scale agri-fishery commodities Define large scale. or tobacco hoarding, profiteering, cartelizing, and other acts of market abuse as economic sabotage. Yan. Involving agri-fishery commodities in their raw state. Hindi ko maintindihan na to. Pambihira naman to. Ang hirap na maintindihan itong You batas took the na risk to. of reading the whole thing. Naintindihan ko Naintindihan ko naman yung proposal nila. Pero medyo The agri-fishery commodities refer to rice, sugar, corn, pork, poultry, beef, lamb, garlic, onion, carrots, vegetables, coconut oil, palm oil, Hindi lang bigas. Good. palm oil, wheat, fish, and shellfish. okay. Life imprisonment and a fine of 6 times the fair market value. Actually, tama si Trixie dyan. Ano? If you go to the extreme, walang mangyayari. Wala. Ayun. Wala. Maganda yan. You're putting the fear of God in the potential. Well, it will not happen. It will not happen. No, Kaya but rin, magre-resist din yung mga Malakakot sila. judge. Hindi. No, but sabi ni Speaker, eto daw bill na to will realize the aspiration of President BBM Well, Okay. that's the ano. to produce Okay. to para daw magkaroon tayo affordable produce at maging self-sufficient. Motherhood na yan. So it's still smuggling. Motherhood. It's still about smuggling. It's not about hoarding
What about the local goods? Oo. Economic sabotage na nga yun. Hindi nga. So, pero ang definition niya is still Activities related that to undermine. Ngayon. Weaken or render into disrepute. Disrepute. Ang akin naman, sinira mo ang kanilang Feeling ko, Karangalan. feeling ko matetesting ito sa Supreme Court pa, kung void for vagueness. No, but the unanimous passage daw speaks volume, Okay. sabi ng House leadership. Ano yan? Volume. Speaks volume. Is Party today line. cliche day ba? You have to- Uulan ng cliche ngayong araw na to. You have to understand there are two things that are working in here. Okay? One is aspirational, the other one is operational. Okay. So, Okay, I you have to balance. Kasi, siyempre, ang aspiration mo is to make sure na talagang you put the fear of God Oo nga. sa and then, the operational thing. Operational, Paano mo gagawin yan? Yun ang pinag-uusapan. So, kasi kagaya niyan, we have had this anti-agricultural smuggling act since 2016. Wala. Walang nangyari. Meron na tayo. So, ang tanging amendment lang nito, pinalakas yung penalty. Pinalakas lang. Yung penalty, is that enough to put the fear well, God in Hindi the mo heart naman- of smugglers? Kung hindi mo naman ini-execute yung batas, ano yung ang point? importante doon yung operations nga eh. Ah. So how are Kailan you going to hulihin work nyo it muna. out? How are you going to work that out, di ba? Hulihin nyo at may nakakasuhan. Ganun. Partly, part ganun. At the same time, May mako-convict ba? talagang Sa tagal-tagal ko ng reporter, Pamimigay nyo yung nakumpiska. Yun. wala pa akong nalalaman na nahuli sa hoarding. Hindi, ang naiinis ako yung mga sampulan yan. Parang pwede natin i-implement yung batas, pero mamimili lang tayo. Ito, sample na yan, to. para magtanda lahat ng mga tao. Hindi, sinampulan mo nga lang, isa lang, sample, tapos the rest, hindi Kung hindi nadala yung iba. wala. Yung sample na yan, pang lang yan pang presenta sa we are presenting the accused or suspects in the ganito, para nagmukhang in-implement nila yung batas. Aha. Pero the rest of the time, hindi. Ilan ba yung nakikita natin na namimidya yung mga smugglers? Yung nagtuturo lang. Yung nakabayo. Wala, pala? Optics pa lang yun eh. Doon tayo, doon. Ayun, ano yun? Ayan, nagtuturuan sila ron. Okay. Nagsalita po ang NEDA tungkol dito sa price control ng bigas. Okay? Sinabihan na raw nila ang presidente na maraming pwedeng masamang mangyari dyan dahil sa price control. Dahil po yan, na patunayan na yan, even in the 70s, noong 90s, panahon ni Ramos, na pag naglagay ka ng price control, mawawala yung produkto na yon sa market. Oh, kasi you're discouraging production of that particular product or produce. So sinabi na po nila magkakaroon ng parallel market, which means black market. sino nagsasabi niyan? NEDA. Sinabi, matagal na yan na sinasabi sa inyo. Price control as a stand-alone policy will not hold. Not work. That is the reason why price control has to be in conjunction with other measures. Kaya nga daw, ang gagawin nila, tinawag daw sila ni President for next week at dala-dala nila yung datos na. Kasi so far, kumbaga, may nakita na sila na nangyari sa market because of the price control. So, next week daw magdidesisyon ang presidente kung anong gagawin dyan sa price control. Armed with the actual data. Pinahiyaan nyo na naman si ibig mo As sabihin, always. ibig nyo sabihin, pinapirma nyo si Presidente without the data? Yun. Yan ba are you trying to tell us that? Yun. No, they're admitting that. Ayan na naman sila. Tapos hindi pa Marcos to hear data-based arguments on rice price cap. Yeah. Sabi po ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Stop talking. Oo nga Stop talking. Pinahiya niya na naman ang presidente. Ngayon, yun naman daw desisyon ng presidente na wag
huwag ibaba ang tarifa. Kasi raw nakita nila, bumababa na ang presyo abroad. Not true? Not true. Hindi ho yan ang dahilan kung bakit nag-decide ang presidente. Nakinig ang presidente doon sa mga farmers. Hindi sa mga economic managers. So ano na mangyayari doon sa petition ng Foundation for Economic Freedom dyan sa Tariff Commission? Ano yun mo na yan? Dismiss it. Basura na lang. Ay, basura Dismiss nyo. out. Dismiss na lang. Walang basis. 3 weeks Salita ago, ng nung presidente. pinagsasabi yung tungkol dyan sa price support, ay yung sa price control as a stand-alone measure, sinabi na natin, in order for that to be at least be an effective operation, the following should be done. Di ba? Sinabi na natin yun. May mga kasamang May iba. kasamang other measures. Okay? Price support, ginawa yan. Okay naman. Price support to palay production. Mamimili ang NFA. Mamimili ang NFA. Logistics support, wala pa yan. Si Chelex, walang ginagawa ito. Ay, meron pare. Ano? Nag-press release na uli. Nag-press release? Oh, kasama si Lito Gagni. Binanggit mo naman. They were in a dinner, kasama si Lugag. Hindi ano yun. Hindi It ba? was Hindi not ba a official discussion. yun? Akala ko Magagalit si official paring press Tolit. It was not a discussion. Ay, akala ko. Okay. Katabi lang niya si Sir Kasi Tolit. nangyari na eh. Okay. Lambutan ni Sir Tolit And ng balot, tsaka Ano itlog pa? na maalat. O, yun. Oh. And then, sabihin niyo mag-i-import pa kayo hindi, o nandito na yung in-import natin. Yan. In order to have more supply. Number 4, sinabi na natin yan. I-confiscate ninyo yung mga excess. Magkalagay ka ng quantitative Ito lang ang kaya ninyong hawakan, kayong lahat. Kung kayo retailer, ito. Kung ikaw wholesaler, ito lang. Tatapos yung iba, meron kaming pera, 7.5 billion, imbis na ibigay namin kung kani-kanino, bilhin namin lahat yung mga hawak ninyo. Okay. Para gobyerno na ang magpapabili. Yun. Yun ang, Tinabla mo sila. Yun. in other words, get to the market. Oo. Tablahin mo sila doon. So, eto, Jonat, may Multi-pronged, may kumokontra dun sa decision ng presidente not to lower the tariff on rice. Sino yun? Yan. It's a senior research fellow at PIDS. Yung pong PIDS, So this is- Philippine Institute of Development. That's a government agency, Okay. Hala, gobyerno to? Yeah, that is a government agency. Of course. Roelano Briones. Sa, Research niya daw, ang rejection ng lower tariff NGO. will make imported rice more expensive. More expensive than it is today? Ano ba yan? Teka. Ngayon po, with the same tariff, expensive yung rice. You mean dahil hindi binaba ang tariff, tataas pa ang presyo? Yung ba ibig sabihin ng research mo? Oo. Siguro nag-usap sila ng Foundation for Economic Freedom. okay, magbabalik. Kasi daw umaasa ang gobyerno sa imported rice to stabilize the domestic supply. That's not true, That's not true. That is not true. Hold that thought. That's More not true. para pagbalik natin mas maliwanag. Pagbabalik ang karambola, oras natin 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.